Yo, what's good YouTube? Documenting part 2. Tayo sa LU, Baluarte. Ayan. Dito kami sa tingin ba ay quick tayo. Ano si reaction? Kung i-rate natin itong quick na LU. 8 to 10. Hindi ko masyado trip yung sauce nila. Which is yung pinaka-importante sa lahat ng quick-quickan o kahit sa street foods. Dito tayo sa bahay na bato. Dito magandang spot kaso wala tayong photographer. Ito spot na ito. Ito yung mahirap dito kapag wala kang kasama. Pag solo joiner ka lang. Kailangan mo ng taga-picture, taga-video para alam mo yun, kasi kailangan mo talaga rito yun. Nag-iikot man lang para nagpipicture yung mga para sa solo joiner. Kasi kawawa talaga yung mga solo joiner dito tulad ko. Pero wala, okay lang. Tempo tayo ng yung isang tao lang na alam nating dadaan talaga rito sa lugar natin. Pero kung wala, hindi natin pwedeng tawagin yun. Sinakakaya kung yung mga magrupo tapos pupunta mo para lang picture ang Ay, mamaya pag nainis na ako, pwede kong gawin yung ganun. So, what's up guys? Nandito na tayo sa man-made forest. Ganda rito. Yan, solo joiner tayo. Ito mapapala natin pag solo joiner. Tayong taga-picture, taga-video. Diba? Solo video. Solo lang tayo. Joke na lang tayo. Ito na. Bomba! Sarap sa tenga. Pag summer dito guys, maraming tao. Buti na lang, walang matao-tao. Konti lang kami dito. Kami mga yan sila itong mga grupo. Yeah. Hello. Ito ang ating lunch for today. Alam na, basta mga agad ng trip. Ano yung nakain natin? Sapat ng protein na to. Sakto lang yung calories ng dalawang rice para sa ating nagbubuhat. Kasi ito, malaki calories na itong dalawang rice which is kailangan natin sa gym. Tapos 2 eggs at isang 1 can na tuna. So pwede na to sa 1 meal. So may coach kasi ako sa gym, tapos yung mga tinuro niya about sa meal, kailangan may ito yung goal ko which is yung 5 meal araw-araw. Mahirap siyang gawin. Kasi yun yung way daw. Yun na yung way na doon ka lolobo na kumain ka na kumain. Hindi 5 meals a day. Isipin nyo madali lang naman kumain ganito. Madali lang naman kumain ganun, pero kapag nag-ano kayo seryoso kayo sa bodybuilding, kailangan nyo i-hit yung goal nyo na 5 meals a day. Kasi yung mga times na hindi nyo napipil na kumain, kailangan yung kumain talaga. Yun, napipil ko yung ganun, kaya yung comfort zone mo, kailangan ma-break mo talaga siya na kailangan mo kumain kahit di mo napil kumain para lang ma-hit yung goal mo. Kasi mahirap nga sa bodybuilding. So ito, first meal pa lang natin ngayong araw. Alas 12 na dapat first meal natin, mga alas 8. Kaya mga alas 7, ganun, alas 6, mas maga pa kasi dahayaan mo pa mag-digest yung kinain mo. So, mag-isa tayo nag-uusap dito, samantala sila doon sa room. Mamaya bababa tayo doon, mamaya hapon. Yun sa may sunset, punta tayo doon mag-isa lang mamaya. Kasi i-explore natin tong LU mag-isa. Kasi mag-isa lang naman tayo lalakbay sa journey natin. Putik, may pag-ganun pa. Ito pala yung LU na tinatawag. Daming tao. So pupunta tayo para sa sunset lang. Panoorin natin tayo. Hindi ko nire-recommend pag pupunta kayo dito na solo lang. Dapat kayo, may kasama kayo na isa lang or dalawa. May tropa. Kapag gusto nyo ng maraming picture kasi ganda pag may taga-picture kayo. Yung nanonood kaya ito, hindi na kaya taga-picture. Pero yung sunset pag dito siya. Pero sa video hindi siya totally na Pag sa video hindi siya maganda, pero sa
up guys? Nandito tayo sa Mako Temple. Mga Chinese. Hindi natin alam kung ano to eh, kung tradition ba nila or ano. So, buwan natin tanongin si Kuya mamaya pag wala na yung tao. Tanongin natin si Kuya kung para sa... Pwede mo tanongin, para sa yung ganyan. Okay rin, para tira ng patay. Sa mga patay po na Chinese po. Tradition nila ito. Rinig nyo. Para daw sa mga Chinese yung sabi ni Kuya. Ito yung tradition ginagawa nila na pag namamatay na yung Chinese. Hindi ko alam kung everyday ba nila kailangan gawin ganito. Or yung mga kailangan maglagay na ito ng mga Chinese, yung mga namatayan lang. Iba lang, hindi sabihin ng ginagawa nila. Base sa research ko, pwede naman daw pumunta yung Muslim sa isang Chinese temple para lang alamin kung ano yung tradition at paniniwala nila. Ano lang daw yun. Pero base sa research ko, debated daw. Baga, pinagdidebatayan nila kung required ba or pwede talaga. Pero base sa research ko, pwede naman daw talaga. Basta may purpose yung pagpunta mo, which is ito nga purpose natin, yung kasama sa activities ng trip natin. Kadaanan lang pa uwi. So, yun, naalamin natin kung ano yung tradition nila. Respeto naman natin yun. Sabi nga ni Kuya, hanggang hindi tayo sa grapes farm. Sige natin. Ano ba, boss? Hindi ko alam po. Hindi po alam. Hindi po. Wala po siya. Just lang po. Ano po? Tama po. Grapes farm. Grapes farm talaga. Pre-taste daw. So, hindi ko natin alam yung lasa niya. Yes po. Ay, ibang flavor po tayo dyan. Wow, free taste po. Sarap. Sarap. Sinubukan naman natin yung Guyabano. Ating masarap. Guyabano siya. Ganito yung kulay. Good morning, LU. Ilang tao ngayon guys. Nakita nyo na. 7:30 ng umaga sa LU. Ganito lang yung tao. Which is kundi lang compare sa kahapon nung sunset, ang daming tao. Ito ang tunay na living the life, man. Baka Kuya yan. What a life by Kuya. Ito para sa future self ko. May tatlong bagay lang na mahanap mo yung purpose mo. So, since wala naman manonood na ito, iwan ko to sa video na to. There's 3 things in my mind that you can find your purpose in life. Number 1 is that surrounding with the right people. Number 2, listening with the right people. And lastly, asking with the right people. Una, napaka-importante kasi kung sinong may kasama mo, hindi yung magiging ikaw. May influensyahan ka sa lahat ng ginagawa mo. So, dapat kilala mo at alam mo kung kayo ka sasama. Kasi pag wala kang awareness na kung kanino ka lang, doon ka maliligaw sa buhay. Kasi doon ka maliligaw sa buhay. Huh? Number 2, pumuntik nagbigay ako ng lesson, okay lang. Okay lang, wala naman manonood na ito. Number 2, listening with the right people. Mahimili ka kung kanino ka makikinig. Nasa sa'yo kung kanino ka makikinig. Pero, hindi ko naman sinasabing makinig ka o dito sa video natin kasi para sa future self ko to. Yun nga, pangalawa, listening with the right people, kanino ka makikinig. Bakit ka makikinig sa tao na yun? Sino ba yung tao na yun? Ano yung na-achieve na? Hindi, masyadong mayabang pakinggan yung na-achieve niya sa buhay. Pero may point naman yung gano'n. Ano yung na-achieve niya sa buhay? Bakit niya sa kailangan pakinggan? Valuable ba yung advice niya or hindi? So, yun. And lastly, asking with the right people. Ito, dito ko napapansin yung mga tao na kung kanino lang nagtatanong. So, yun. Ang bawat isa, may mga kanya-kanyang opinion. So, kung lagi ka na nag-take sa mga advice kahit saan sa internet or kanino, probably supposed to be surely maliligaw ka talaga sa buhay kasi hindi mo alam kung sino tinatanungan mo sino ba yung tao na yun. Ba't kailangan mo tanungin yung tao na yun at yung tanong mo importante ba hindi. So
lahat ng tanong mo, papunta kung saan buhay ang gusto mo. Lahat ng tanong mo kasi, inaalam mo yung tanong mo to the point na gusto mo dumating sa buhay na gusto mo or masagot yung tanong mo. Pinag-uumpisa yung purpose mo sa tatlo na yun, which is yun nga, yung una, pangalawa, napaka-importante. Pa tayo nailigo guys, kasi noon ako pa talaga mag-video. Ito talaga yung pinaka main activity ko para iwan ko lang sa YouTube ko, document life natin. So, yun, hanggang alas 9 lang tayo, meron tayo isang oras para maligo at mag-picture video dito sa LU. So, maybe, siguro hanggang dito ko na lang yung video na to. Video yourself. Handa na ako. Thanks guys.